Battle Hymn of the Republic. Yan. Pero usually, naririnig ko ito sa mga Baptist churches. Aawit tayo na may kagalakan sa Panginoon. Ibigay natin yung best natin sa Panginoon. Amen. Alala ko po, yung pangalawang stanza po, ang mga kababaihan po ang kakantahan. First stanza, ready, sing. My eyes. The coming of the Lord. Yes, Buhay ba ang Diyos nyo? Buhay ba ang Diyos natin? Amen. 449 po. At dito po natin makita na sa kabila ng mga pinagdadaanan natin, ang Diyos ay hindi nagpapabaya at buhay sa buhay natin. 449 po. Because He lives. Paalala ko po muli, yung pangalawang stanza ay sa mga kababaihan. Hayaan natin i-glorify niyo ang Panginoon sa buhay niyo. First stanza, ready, say, God sent His Son.
Amen. At are you blessed? Okay, at higit sa lahat, makakarinig tayo ng isang special number galing sa isang kabataan na gustong umawit para sa Panginoon. Tawagin natin siya, Cassie, para sa kanyang aawitin ngayon, Awit sa Gabi. Ang gabi ay labis, nagbabadya ng kalungkutan. Walang bituin na ginigin sa kalawakan. Puso ko'y naninimdim ng gugulumianan. Munting liwanag sana'y aking mabanagan. Diyos ng pag-ibig, kahit na hindi makita ng matang puno ng luha at pagdurusa, awit sa gabi ay aking tanging kaaliwan, nagbibigay tanglaw at labis na kagalakan. Awit sa gabi, aking liwanag, isip na ito'y biglang pag-asa. Awit na ito'y paalala, awit na ito'y paalala, may Panginong tanging pag-asa. Makapangyarihang Diyos, sa iyo lang ang asa. Pananalig nawa'y binuin ng grasya. Samahan mo ako sa gitna ng takip silim, dinggin at sa mundong ito ay lutahimtim. Awit sa gabi, aking liwanag, isip na nito'y bigyang pag-asa. Awit na nito'y bigyang paalala, awit na ito'y paalala, may Panginong tanging pag-asa, may Panginong tanging pag-asa. Ngayon, be? Ilang taon ka na? Ha? 9 years.
gagamitin pala ng Diyos sa kanyang pangalan. Ang ganda ng kanyang inaawit para sa Diyos, hindi po rin para sa atin. Kasi may pag-asa ang inaawit niya. Ang nasasaktan ako ngayong hapon, mas maganda sana kung kumpleto sila wala yung mama niya natutulog. Walang kung napagod. Sunday. Isang paalaala. Asan yun? Pakibalik mo nga yung huli, yung paalaala. Yung inawit. Ang ganda ng inawit niya mga kapatid eh. Kaya ako napalalahan ngayong hapon. Tingnan niyo po ito. Okay? Okay? Ayan, di ba? Ang awit niyang ito paalaala sa'yo, sa akin. Na hindi tayo nakakasiguro ng ating lakas. May trabaho ka, magmamagaling ka, di mo kaya ang Panginoon. Amen? Di mo kaya ang Panginoon. Huwag mong pagmalakihan ng Diyos. Kasi katulad niya, wala tayong kamalay-malay. Napagod. Araw ng Panginoon. Lord, pasensya ka na. Pero totoo yan, paalaala po ito mga kapatid. Ayan. Kung bakit inawit niya sa gabi, ang gabi ay kadiliman. Wala kang makikitang pag-asa. Pero dahil sa Diyos may pag-asa. Po? So tayo po ay magpapatuloy. Pag-pray niyo po kung totoo ang ano ng Panginoon. Baka blessing talaga na mayroon na tayong piyesa. Dalawa na po. Pag-pray tayo ng at least megaphone para in case maipamana nila ito ni Brother Raymond, ni Brother Teacher Ashil, ang kanilang mga gift sa street preaching. Okay? Dati noon ay mayroong nagtatry pero hindi umubra, pero mayroon palang ipadadala ang Diyos sa atin. Pag-pray natin. Okay? Kasi po, ganun na sila yung style na yun kanina, yun ang street preaching. Hindi mo kailangang matakot sa kanila, nagdadaan yan dyan, anong ginagawa nila. Okay lang po, sige tuloy nyo lang yan. Makinig lang kayo, sapagkat di nyo alam ang bukas. Yun ang naintindihan ko kanina eh. Di natin hawak ang buhay natin. Ngayon, malakas ka, ang inawit kanina. Bukas, nakagat ka lang ng langgam, kinamot mo, na infection, okay, kagat ng langgam lang yun, gamutin na ng bayabas, kuha ka ng kung ano-anong panggamot, tapos na infection talaga, di natin alam ang buhay, okay? So ngayon pong chapter 4 na tayo ng pangalawang epistola ni Pablo kay Timothy, atin pong basahin magmula sa verse 1, siguro abutin natin ng hanggang at least 15, okay? Hanggang 15. Chapter 4 ng 2 Timothy 1 to 15. So idagdag ko na lang yung dalawa sa baba. Okay, tayo mag-stay lahat. Sagutan po. Verse 1 dito, verse 2, hanggang makarating ng verse 15. Yung gustong magbasa ng Tagalog, Tagalog. Yung gustong magbasa ng English, English. Walang problema, basta naunawaan po natin. Sabay-sabay po, verse 1 ng chapter 4, 2 Timothy, begin. Okay po, verse 2. Be instant in, out of season, reprove, rebuke, exhort with all suffering and doctrine. Verse 3. Next verse. Next verse. All things. Yan. Make full proof of thy ministry. For I am now ready. Is at hand. 7. I have faith. This is my course. Next verse. Verse 9. 10. Secondly, having loved this present world, departed Thessalonica, Crescens, Galatia, Titus. Napansin niyo po dyan yung dating kasama ni Pablo, nakatulong niya sa ganun pagsusulbining o pag-bibisitation o pag-Bible study, iniwanan na siya. Hindi niya na kaya yung kahirapan sa ministry. Next verse. May pakinabang, profitable. Verse 12.
and Tychicus had I sent to Ephesus, o siya yung nagpadala doon sa mission. Verse 13, the cloak that I left at Troas, in the Carpus, when thou comest, bring with me the books, especially the parchment. 14, Alexander. Okay. Hindi po siya mga kapatid nagalit. Hindi niya binalikan yung naggagawa ng kasamaan sa Bible study. Kundi sabi niya rito, alam na ng Diyos ang gagawin niya doon. Okay, last verse 15. Of whom we also, for he hath greatly withstood our work. Manindigan kayo. Manatili kayo kahit nahihirapan kayo, kahit may problema kayo, kahit may kaaway kayo. Hindi po natin kaaway ang isa't isa. Ang kaaway natin yung hindi mananampalataya. Hindi yung kapwa natin na nagkamali lang sa'yo, galit ka na. Hindi po yun ang sinasabi ni Pablo dito. Kung totoong Kristiyano ka, at Kristiyano rin yung nagkamali sa'yo, huwag mong tataniman ng galit yun, sapagkat hindi mo yung kaaway. Okay? So sa ngayong hapon, pag-uusapan natin ay tungkol sa objective na ito, okay, kung bakit si Timoteo sinulatan ni Pablo bilang bagong mangangaral. Bago lang si Timoteo. Si Pablo po kasi ay papatayin na, nakulong siya dahil sa pangangaral at bibitayin na siya. Nung siya po ay bilang abogado, idinipensa sa sarili niya, walang tumayo sa likod niya. Only God stood with me, sabi ni Paul. So ngayong hapon po ay ano ba ang objective natin? Ano ba ang papupunta natin? Ba tayo nag-Bible study? Bakit tayo nagsisimba? Bakit tayo nagbabasa ng Bible? Ito po ang nais ni Pablong ipaalam sa atin. Ito yung kanyang pakiusap, ito yung kanyang mga pinapayuhan niya si Timoteo dahil pag siya'y wala na, katulad po natin ng mga magulang, pag tayo po ay nanghina na, nag-retire na, yung mga anak natin, hindi tayo matatakot na anong mangyayari sa kanila, kundi magpapatuloy sila sa anumang kanilang pinagdadaanan. Tayo po'y manalangin. Nangilang Diyos, salamat po sa hapong ito. Salamat po sa blessing mula kanina, sa mga visitor na nagnais, natanggapin ang tagapagligtas na si Kristo. Salamat sa demo ngayong hapon na naklaro na po sa aming isipan na hindi na kami natatakot na sa darating na mga pangangaral namin dyan sa kalsada, doon sa mga pagpunta namin sa mga bahay-bahay upang ipakilala ang Kristo. May mga malakas na ang loob na mayroon silang kapangyarihan ng Banal na Espiritu na nasa puso nila. Hindi sila dapat matakot kundi ipakilala ang Kristong nagliligtas at hindi ang relihiyon. Salamat po sa hapong ito. Sa bawat dumating, pagpalain niyo po ang pag-aaral. Kayo, Panginoon, ang may taas at hindi po ang aming simbahan, hindi ang sino man sa amin. Pag-aari mo ang lugar na ito, kayo po ang mapupurihan, dakilain. Kayo po mangusap. Wala kami magagawa kung wala kami sa buhay niyo, Panginoon. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Bigyan lang po ako ng at least 5:15. Okay? At least susubukan ko. Now, di na kagaan mag-intro mga kapatid dito po, okay? Nakita dito ang kailangan. Ano ba ang need sa lugar ng chapter 4? Bakit si Pablo sumulat kay Timothy sa pangalawang pagkakataon? Sapagkat dito sabi ni Pablo sa kanya, nakita niya ang kasipagan. Nakita niya ang bata pa si Timothy, masipag na siyang mangaral at expound ang salita ng Diyos. Kaya dito po, sabi dyan ni Pablo sa chapter 4, parang ito na yung last ng kanyang panulat kay Timothy. Sabi niya, I charge thee, Timothy. Kanyang sinacharge, sabi niya, sinasabihan niya na, preach the word at all times. Nabasa natin yung in season, out of season. Anong verse? Anong verse kung kayo po naalala niyo, binasa niyo kanina? Okay, verse 2. So, ibig sabihin, hinihimok ni Pablo si Timothy dahil bata ka pa, marami ka pang matutuhanan, pag-aralan mo ang Biblia. At anumang panahon, maulan man yan, taghirap man yan, mahal ang gasolina, walang pamasahe, naglalakad ka, mangaral ka. Sapagkat bakit po? Sa ganitong kalagayan, kaya yung awit ni, maganda talaga, paalaala sa atin. Kaninang umaga, kapag ang kanyang bayan, ang kanyang mga tao, ang kanyang mananampalataya ay hindi na nanalangin, hindi na siya makikinig, kaya ang padala niyang warning, ang kanyang padalang paalaala, kaguluhan. Nagtataas ng bilihin, nagtataas ang presyo ng gasolina. The same din po dito sa ating lesson ngayong hapon, pinapaalalahanan tayo sa sulat ni Pablo kay Timothy na habang kayo ay masisipag pa sa panahong ito, wag nawang dumating na pag dumating na yung panahon na mahirap na mag-soul-winning, wala na tayong pamasahe, mahal na ang krudo, wala na pamasahe. Dito lang tayo, hindi po ganun ang sabi ni Pablo kay Timothy. Ang sabi niya doon sa verse 2, kung ating titingnan, preach the word!
Miski maulan, miski mainit, miski wala kang kain. Ang sabi niya, tingnan niyo po sa Tagalog, ang paganda nito eh. Ay, wala pala. Kala ko sumusunod yung mga technical. Verse 2. Ayan, di ba? Sabi niyan, ipangaral mo ang ano daw? Ang salita. Ito po ang kung bakit ang Pilipinas ay isa sa nagkikinabang ng problema ng giyera sa ibang bansa. Maraming mga Pilipinong tatay, hindi na nila naasikaso ang mga anak sa panalangin. Hindi na natuturuan at basta sabi nila, kami may pagkakilala sa Diyos. Hindi naman nga sila konektado. Hindi naman sila ligtas. Paano sila pakikinggan ng Diyos? Sabi kanina sa presentation, ang Diyos ay banal. Hindi siya nalulugod sa mga gumagawa ng kasamaan. Kaya isang paalaala sa inawit at dito sa text ni Paul kay Timothy, pinapaalalahanan tayo mga tatay, huwag tayo maging kampante. Oo, matagal pa yan kasi ano lang naman nag-aaway. O kung sino-sinong bansa, hindi pa naman lahat. Pero di nyo alam, sa Biblia nakasulat, darating ang panahon na pagka kakilala na ang huling kaluluwa kay Kristo, tutunog na ang trompeta ng Diyos, sisigaw ang arkanghel, halina kayo! Tayo po ay lulusot na dito kung ngayong hapon ito mangyari, lulusot tayo dyan sapagkat babaguhin ng Diyos sa isang kisap mata ng iyong mga mata. Magbabago ang anyo mo, lulusot ka dyan sapagkat ang Diyos ay dumating na. Okay? So yun po ang mga pangako ng Diyos dito. Kaya dito sabi niya kay Timothy, habang nandito pa tayo at ako hindi pa pinapatay, sabi niya dito, I charge thee. Sabi ng verse 1. Pansinin niyo po yung I charge. Okay? Akin kitang pinapayuhan. Okay, balik mo yung verse 1. Tingnan niyo po yung charge doon. Nakalagay, di ba? Oh, sa harapan ng Diyos. Okay? Sabi niya, I charge thee. Inuutusan kita. Okay? So yun po ang kumbaga sa cellphone, kung lubat, hindi mo man yan magagamit. Kaya sabi ni Pablo, yung aking kaalaman, ililipat ko sa iyo, ituturo ko sa iyo upang pagdating ng panahon na ikaw na lang mag-isa at wala na ako, kaya mong panindigan ang pangako ng Diyos. Mga kapatid, ang daming nagsasabing kilala at mahal ang Diyos, pero hindi sila nananangan doon sa pangako ng Diyos. Alin po yun? Darating siya, hindi siya hindi. At ang pagdating niya, darating siya na parang magnanakaw. O kayo, alam niyo, di ba? Halimbawa, magsasabi sa iyo, uy, mamayang gabi ha, magnanakaw ako dyan sa bahay niyo. Walang ganyan magnanakaw. Kaya ginamit ito ni Kristo doon sa Mateo na ang sabi niya, babalik siya, ang anak ng tao babalik na katulad ng magnanakaw na walang nakakaalam. Bakit po sinabi niya ito ni Kristo? Isang dahilan kung bakit si ni Kristo sinabi na babalik siya para magnanakaw. Kasi kung sinabi niya darating ako ng petsa 20 ng Lubinggo, ay sabi ko sa inyo, Miyerkules pa lang, nandito na tayo lahat, naghihintay na eh. Nagpapakabanal na tayo. Yun po ang ugali ng mga tao. Mapagkunwari. Pero ang Biblia nagsasabi, kapag tayo mismo, okay, sabi ni Pablo sa kanya, okay, sa harapan ng Diyos, hindi sa harapan ng kapwa mo. Sabi niya doon, na siya nga hatol sa mga buhay at sa mga patay, sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita at sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita, china-charge kita, Timothy. Ano po ang ibig sabihin natin ngayon sa hapong ito? Well, ako po ay nasa line na ng 60 at sana nga umabot din ako ng 80 kung biyaya ng Diyos. Ang aking pong charge sa atin, mga kabataan, ay kami may mag-iedad na ay, kumbaga sa araw, pasulnop na kami. Sabi ni Pablo kay Timothy, bilang nakatatanda, inaatasan. Sa hapong ito, sa ating pag-aaral ngayon, inaatasan ko kayo, mga kabataan. Kung hindi man dumating sa panahon namin ako'y mamatay na at wala pa ang Panginoon, kayo ang magpapatuloy ng pagtuturo, season, out of season, magulo, may giyera, kailangan mong ipangaral ang Kristo. Tama po? Ayan po, tingnan natin dyan sa verse 1 and 2. Kaya dito po, at least tatlong bagay titingnan natin. Una, okay, si Pablo dito ini-exhort si Timothy to preach the gospel. Lagay niyo po, we are exhorted. Tayo pinaalalahanan, tayo pinapayuhan. Preach the gospel. Ipangaral mo ang Kristo. Maulan, tagutom, may giyera. Ipangaral mo ang Kristo. Bakit po? Ang giyera, ayan po ay kabayaran ng kakulangan ng tao sa pagsunod sa mga nais ng Diyos na ipagawa sa kanila. Kaya lahat po ay nagkakamali. Noong panahon po sa panahon ng Old Testament ang mga Israelita,
nung nakikipaglaban sila sa kalaban, ang utos ng Diyos, pag nalalo kayo sa isang bansa, huwag niyong kukunin ang kanilang mga babae, huwag niyong kukunin mga lalaki para gawing alipin, huwag niyong kukunin yung mga pera nila para gawing offering sa Diyos na buhay. Itong si Achan, tusok. Sabi ni Achan, di man nakakita si pastor, wala man dito. Siguro gagawin ko to. Itatago ko na lang. Ginawa niya, doon sa kanyang tent, sa kanyang tolda, itinago niya ang mga nasamsam niya. Hindi niya pinakita kasi bawal nga eh. Di ba? Sa buhay ng tao ganun din. Tinatago nila kanilang mga ginagawang mali sa ibang tao, pero ang di nila alam ng Diyos. Nung itinago ito sa ilalim ng kanyang tent, natalo sila lahat ba? Halos maubos. Halos maubos sila. Nakauwi ilan na lang. Sabi niyang leader niya, mukhang mayroong nagkamali. At dahil sa mamuntik na silang maubos lahat, nagtapat itong si Achan. Ako po ang salarin. Tinago ko doon sa aking tolda, naghukay ako doon sa buhangin, tinago ko yung mga perang yan. Kasi bakit po? Ang mga tao, mga ano din eh, mga wais, sabi nila, ang isa sa dahilan niya, kinuha ko tong pera para ibigay na handog sa Diyos. Hindi po ang Diyos natutuwa sa mga handog, kundi natutuwa ang Diyos sa puso ng isang Kristiyano. Kahit ang dami mong binibigay simbahan, kung ang puso mo ay marumi, at hindi ka pa talaga totoong naniniwala sa Diyos, hindi ka kakaaliwan at hindi ka pakikinggan ng Diyos kahit anong gawin natin. Tama po ba? Ang title doon sa Old Testament, to obey is better than sacrifice. Kahit magsakripisyo ka ng milyones mo, sige, bigay ko na ito simbahan para makatulong man lang na ako'y kahabagan ng Diyos. Wala po yun eh. Sapagkat sabi ng Old Testament, obedience, yung pagsunod sa salita ng Diyos, mas mabuti kaysa sa mga handog. Di po ba? Kaya nga minsan ang iba nag-aakala, lalo na yung mga di pa gaanong malalim salita ng Diyos, bibigay ko to simbahan para pagpalain ako ng Diyos. Mali! Kaya ka nagbibigay simbahan sapagkat natutuwa ka, nagpapasalamat ko, Lord, salamat po sa buong linggong ito, salamat sa trawang binigay mo sa akin, nabubuhay ang pamilya ko. Lord, ibibigay ko to pasasalamat sa ginawa mo sa buhay ko. Hindi yung nagbibigay ka sa Diyos para bigyan ka. Mali po yun. Kaya lagi niyong tatandaan po yan. Kaya dito po, minumungkahi at ina-church ni Paul si Timothy dito, number 1, to preach in season, out of season. Verse 1 to 5. Tingnan po natin. Okay? Sabi niya dyan, sa harapan ng Diyos at ng Panginoong Kristo sa verse 1, na siyang maghuhusga. Tingnan niyo po maigi po itong verse 1 na ito. Okay? Sabi diyan na siyang hahatol sa buhay at sa mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita. Paano po husgahan ng isang patay na? Patay na po yun eh. O, yung people, alam niyo bang sagot dito? Bakit husgahan pati patay? Ang Biblia nagsabi sa Thessalonians chapter 4 na pag dumating ang Panginoon, hindi tayong buhay pa pwedeng mauna sa mga namatay ng Kristiyano. Tama? Basahin niyo po, chapter 4 ng Thessalonians, na pagdating ng Panginoon, tutunog ang trompeta at gagalaw ang mga libingan, siguro magkakrak, ilalabas nila yung mga Kristiyanong nailibing na doon. Yung mga dating membro dito, sila Pastor Daria, nandoon, mga pastor na dati, nandoon na. Bago tayo tumagos dyan, una silang aakyat ang mga namatay na. Bakit po sabi, huhusgahan? Tayo pong lahat na mga nakakilala kay Kristo, haharap sa hukuman ng Diyos, 5:10 ng Corinthians, ano po? For we must all appear before the judgment seat of Christ. Hindi issue doon ang kaligtasan. Kaya tayo haharap sa harapan ng Diyos kasi ang issue doon, ano ang ginawa mo nung makakilala ka kay Kristo, nung nakapasok ka sa simbahang nagtuturo ng tama, na karinig ka ng salita ng Diyos, ano ang ginawa mo? Mabuti ba o masama? Alin ang mabuti sa paggawa ng salita ng Diyos? Sinunod mo ang salita ng Diyos. Alin ang masama? Bahala kayo dyan. Wala akong pakialam sa Bible na yan. Hindi ko yan papaniwalaan. Yun po ang masamang ginawa ng isang taong nakarinig at hindi niya ginawa. Okay? So dito po natin mapansin mga kapatid, na sabi diyan, sa harapan ni Kristo na siyang hahatol sa mga patay. Okay? So dito ay
Pangalawa, kailan ito? Kailan? Kailan tayo husgahan? Pagkatapos ba ng giyera? Habang nagigiyera ba, mga kapatid? Kapag tayo mas maganda kasi ituro ang Revelation Sunday School. Mas malinaw yan sa Sunday School, okay? Pero pag preaching, mai-press lang yan. Okay, so, sabi doon, pangalawa, okay, sa pamamagitan ng kanyang ano ito, pag nagpakita, ibig sabihin, darating na siya. Ito pa po ang isang issue ngayon. Maraming mga pastor sa Amerika, lalaki ng simbahan, at magsabi sila, nandito na ang Panginoon sa simbahan namin. Kung totoong darating ang Panginoon, kahit nasa Pilipinas ka, pag bumaba ang Diyos, ang kanyang liwanag, ang kanyang Shekinah glory, yung kanyang yung masisilaw ka sa liwanag na ganyan, alam natin nandyan ang Panginoon. At nandun po ang mga anghel niyan. Kaya hindi pwedeng sasabihin nila nasa Amerika, nasa Japan, hindi po pwede yun. Baka yun ay peke. Okay? So yun po ang sinasabi ng kay Timothy. Kaya sinacharge si Timothy. Okay? Bakit? Ito na po nag-uumpisa na. Ang giyera ay isa sa padala ng Diyos. Sa Revelation, magkakaroon po doon ng giyera. Dahil pagkatapos nating umakyat doon, di ba? Hukuman tayo sa ating mga ginawa bilang mga mananampalataya. At yung mga nakasunod, puputungan ng korona. Naging kang sales manager. Yun ang gift mo, doon ka tinawag ng Diyos. Habang nagsisales ka, pagkatapos mong nagbenta, nasiran mo ng gospel, bibigyan ka ng putong ng korona doon. Hindi ko mo ikaw yung taga-benta doon, ay yun na lang trabaho mo, hindi. Tinawag ka ng Diyos para ipakilala ang produkto mo at ang Kristong iyong tagapagligtas, ipakikilala mo yun sa tao. Okay, so therefore, pagdating nitong mga kapatid, okay, huhusgan ito, babalik tayo sa lupa, pagaling sa langit, para labanan doon sa may bandang patag ng Russia, ang may tinatawag niya na Gog and Magog. Doon mag-iipon ang mga lalaban sa Diyos na kasama ng Antikristo. Dadalhin na nila doon ang kanilang mga drone, ang kanilang mga dome, ang kanilang mga missile, para harapin ang Diyos at kasama tayo sa likod. At ang sabi ng Bible, ang dugo ng mamamatay sa araw na yon ay hanggang sa nguso ng kabayo. Gaano katakas ang kabayo? Brother Eman, pipikit ka na eh. No? Gaano kataas ang kabayo, Brad? Tayo ka nga. Ilagay mo, saan dito, 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 dito. Kabayo, kabayo. Saan kaya ang nguso ng kabayo pag nakatayo siya? Banda saan? Sa tayo mong yan. Grabe naman, taas naman ang kabayo. Nagkong sa ulo mo. Hindi, yung normal na kabayo lang. Saan banda? Ha? Baka tikbalan yung sinasabi mo. Pambira ka. Kabayo lang, kabayong normal. Mga 5 mahigit. Sabi ng Biblia, kapag lumaban na po ang Antikristo sa Diyos na totoo, ay ang dugo ng tao sa oras sapagkat ang mismong bibig ng Diyos parang laser dahil sa kanyang glory na pag nagsalita siya, lusaw lahat ito at ang dugo nila, mga kapatid, ang pinapaliwanag ng Bible ay ang dugo ng mga taong itong mamamatay sa araw na yon hanggang sa nguso ng kabayo. Sino sa inyo pamilyar nung 4 horsemen of the Apocalypse? Pwede bang pakita niyo po dyan sa mga tech natin? Sino pamilyar dito? Nababasa niyo ba ito madalas? 4 na nangangabayo ng Apokalipsiya? Oh, picture, technical. Kailangan nyo ito dyan. Kaya nandyan kayo. The 4 horsemen of the Apocalypse, okay? Tingnan nyo, explain ko lang saglit. Siguro patapos na ako nito pagkaganito. Kasi ito po ay tungkol sa mga susunod. Habang hindi pa dumarating ang Panginoon, nagtatrabaho ka. Huwag ka mag-focus sa maliliit na bagay. Mag-focus ka na kung ano ang talent mo, kung magbibenta ka, magbenta ka. Pero ang number 1 ng focus kung bakit ka Kristiyano, si Kristo ipakilala mo sa mga taong lalapit sa iyo sapagkat yan ang pananagutan mo. Hindi mo pang panagutan yung mga away mong kapatid mo. Hindi mo yung kaaway, kapatid mo yan. Tama? Tingnan niyo po ito. Mayroon na ba? Yan. Pamilyar ka rin dito? Pambihira na. Galing naman ang pinili talaga. Magaling ka talaga. Wala na bang mas klaro pa dyan? Parang drawing lang ito ng ano eh. Sige, isa pa. Ang dami kong kinuha itong picture eh, pambiral. Okay. 5, 4, 3. Ayos talaga eh.
Yan na ba yon? Apat yan. Okay, so, ayan na, may pangalan na, di ba? At ang explanation na sa baba na din. Mga kapatid, alam kong alam na alam nyo ito. Pero mga kapatid, nagsisimula na ang giyera, hindi pa po. Matthew 24, hindi pa po nag-uumpisa. Yan po ay parang mga, kumbaga sa kakain ka sa restaurant, bibigyan ka muna ng sabaw. Anong tawag doon? Appetizer. Kasi po, bakit itong nakaputi na ito, napansin nyo ba may bala ba yon? May bala ba siya sa pana niya? Ang tawag dyan sa United Nations, peacemaker. Wala siyang bala. Wala nang pag-aasa ang giyerang ito. Ako ang Kristo. Ako ang magbibigay ng kapayapaan. Pero hindi po siya totoong Kristo. Siya ay anti-Kristo. Maraming madadaya. Nung panahon po nang ako'y nag-aaral sa 1980s, ang aming pinagdududahang kasama ng antikristo na computer ay si Deep Blue Sea. Nalala niyo yun, di ba? Deep Blue lang ba? Hindi Deep Blue Sea. Nadagdagan na ng sea. Si Deep Blue, ang pinaka-high or pension nung araw. Pero ngayon, alam niyo pong ang bago ngayon, si AI. Hindi natin alam kung anong gagawin ni AI eh. Bakit? Ang daming estudyante nakapokus doon eh. Ano ba ang purpose ni AI sa tao? Malamang may assistant po yan eh. Sa Revelation may assistant yan eh. Ang Antikristo. Ngayon, tingnan po pag sinabing may gera, ito yan eh. Bakit apat na mga ngabayo? Una, kapayapaan. Huwag muna kayo mag-away. Ako ang Kristo. Pero, ang ating, ang ating countdown, 7 taon yan. Hahatiin yan sa 3.5 years. Sa 3.5 years, peacemaker siya. Pagkatapos ng 3 taon at kalahati, ilalabas niya ang tunay niyang kulay. Hindi siya talaga ang peacemaker, kundi siya ang Antikristo. Darating ang totoong giyera. Kaya ang kanyang pinapakita ay ang di ba? Bakit kasi ganyan ang tsura nito? Ha? Red horse, di ba? Red horse. Hindi yung red horse na iniinom, ha? Okay. Ano naman kayo? Pulang kabayo. Bakit itong itim? Kayo na po mag-explain. Alam niyo yan eh. Sige, bakit itim? Hindi. Dapat, kasi pale siya eh. Maputla. Maputla yan dapat. Dapat kasi hindi ganun klaro dito. Pero tagutom, okay? Eto na. Hindi pa nga pastor nag-uumpisa ang giyera. Umaabot ang gasolina at krudo ng magkano? Ang bigas magkano ang kilo? Kaya pa. Paano pag hindi natin kayang bumili? Ito ang mangyayari sa atin. Di ba? Napapansin nyo? Kaya sabi ni Pablo, are you listening? Sabi ni Pablo kay Timothy, at sasabihin ko rin sa inyo ngayon, kung sakali na dumating sa oras na panahon na ito ang Panginoon, ipangaral mo ang Kristo, pangaral mo ang kaligtasan, miski na sa tamang panahon, miski maulan, miski mainit, miski hindi ka nakakakain, miski wala kang pamasahe, miski wala kang sasakyan, out of season, sabi ng verse 2, ipakilala mo ang gospel na si Kristo ang dahilan upang matapos mo ng giyerang ito, sa langit tayo magkakasama. Yun po ang pinupunto dito. Kaya dito, sa huli, bakit pale horse na siya? Kamatayan po yon. Siyempre, pag wala na pong mabili, alam nyo, ito po ang isang pinagpipray ko dito. Nagpipray po ba kayo sa ating bansa? Pagka nakapansin ang mga tao na wala na talaga silang pera, papasukin na ang mga LCC na yan, babasagin nila yan, hahakutin nila yan, magpapanik ang tao, magpapatayan yan. Kaya kung hindi tayo kikilos, at sabihan sila na hindi dapat ganun ang gagawin nyo, magtiwala tayo sa Diyos, at bago ang mangyari ang mga bagay na ito, aalisin tayo ng Diyos! Amen? Naniniwala ba kayo doon? Okay. Bukas ba yung Thessalonians chapter 4? Thessalonians chapter 4 po, okay? Verse from 13 yata, pababa. Thessalonians chapter 4. Yan. Ito yung binabasa ko pag may inililibing tayo. Sa mga Kristyano kasi ito eh. Sabi diyan, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga natutulog, yung namamatay. Di ba? Nauna sa atin, iyakan tayo.
minsan, naalala ko tuloy nang mamatay yung nanay namin, nagkakantahan kami, galit na galit yung kapitbahay namin. Sabi, anong klaseng mga anak kayo? Parang masaya pa kayo na namatay ang nanay nyo. Ay sabi po yung nanay namin, nasa langit na yon, nakikilala sa Panginoon yon, yung nandito, katawan lang yon, lupa yan eh. Nagalit sila, umalis. Mabuti hindi nagsabi na, di nyo kami pinakape. Pag namatayin kami, di rin namin kayo papakapehin. Nintay ko lang yun, sabihin niya eh. Okay? So, nagbanta pa eh. So, sabi niya mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang tungkol sa mga namamatay na nauna sa atin, okay, upang kayo huwag ano daw? Nagaya ng iba na walang, ito ang pag-aasa natin. Kung kilala mo ang Kristong nagdusa sa krus, alam mo si Kristo na dinurog ng Diyos. Kahit nagsabi, ama ko, bakit ipinabayad? Dinurog siya ng Diyos. Tama yung presentation ni Asil kanina. Upang yung pagdurog niya ito, na sapat na mabayaran ang kasalanan mo at kasalanan ko, upang ang sino mang maniwala kay Kristo ay maliligtas. Yun po ang mensahe dito sa lugar na ito. Verse 14. Sabi ng verse 14, tingnan niyo po ito. Okay? Sapagkat kung tayo ay sumasampalatayang ano daw? Kung naniniwala tayo si Kristo ay at muling binuhay, gayon din naman sa pamamagitan ni Jesus, ang mga natutulog o namatay na ay dadalhin ng Diyos sa kasama niya. Next verse, okay? 15. Ayan na, sapagkat ito yung sinasabi namin sa inyo sa pamamagitan ng nasaan ang salita ng Panginoon? Nasaan? Nasaan? Sabi ng iba, nasa puso namin, pero nandito yan. Ito ang salita ng Diyos. Okay, sabi po dyan, okay, na tayong nabubuhay pa, na natitira, hanggang sa pag-ano daw, ng Panginoon ay hindi sa anumang paraan sa mga namatay nang nauna sa atin. Una sila, bago tayo. Next verse, okay, 16. Tingnan niyo po ito. Sapagkat ang Panginoon mismo ang hindi yung nasa Amerika, nasa Japan, hindi yan eh. Pag bumaba siya, walang bansa na hindi makakita. And by the way, anong pizza magkakaroon ng meteor shower? Ako lang pala nakakaalam. Okay. Ngayong March yun, di ba? Okay. Nauuso ngayon yung blue moon, red moon, ano pa, wolf moon, mormon. Okay. So sapagkat ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may sigaw, may tinig ng arkanghel, may trompeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay babangon muna bago tayo. Verse 17. Okay? Pagkatapos, ito na po, pagkatapos tayong mga natitira, ay ano daw? Paano aagawin? Sino sa inyo may kaibigang snatcher? Snatch. Rapture. Okay, yun po ang ibig sabihin ng aagawin. Okay? Shall caught up together. Mga kapatid, hindi po ito isa-isa. Na pag dumating ang Panginoon, tumawag na siya. Sabi niya, asa na kayo ibang mga member? Hindi po ganon. Together. Sabay-sabay. Ito po, sino na nanaginip na itong umaakyat na tayo lahat? Sino na nanaginip na maliban sa akin? Dalawa na tayo. Alam nyo, alas mamatay ako sa takot. Nung nag-aakyatan na daw tayo, hinahanap ko yung mga kapatid ko sa laman. Hindi kayo, kasi kayo kasama ko eh. Sabi ko, yung mga kapatid ko nasaan ba? Pang-8 ako at pang-9 yung bunso, napatay na. Lahat kami dumaan sa Sunday School, lahat kami na balitaan ang mabuting balita na si Kristo ang daan ng kaligtasan. Pero karamihan noon sa kanila mga kapatid, nung ako'y bata pa, nag-aaral, nag-high school, hanggang nag-college, nakita ko ang buhay nila ups and down. Paano kung dumating ang Panginoon doon sa kanila down at hindi up? Iyon po ang kinacharge ni Paul kay Timothy. Out of season o sa panahon na kahit nagtatagutom, kahit may mga problema tayo, ang word na nagkakatamaan o nagkakasamaan ng loob ay ano po ng science? Ang tawag na friction, di ba? Mayroon ba sa science ng friction? Okay. Halimbawa, may ginalaw kang bagay, nag-spark. Yun po ang friction. Halimbawa tayo mga buhay, dahil buhay tayo, nagkakasikuhan tayo. Huwag naman natin gagawin na kunting problema lang, papatulan mo na. Anong klaseng Kristyano ka?
ang ating pinaka-main, ang sabi ni Pablo, sa anumang panahon, ipangaral mo ang Kristo. Hindi yung ipangaral mo yung sama ng loob mo. Tama? Okay, tingnan po natin dito. Sabi ng verse, balikan natin yung verse, kasi yan po ay tungkol sa pagbalik ng Panginoon. Hindi makakaalam niyan. Bakit? Kung gabi man dumating, sabi niya kasi magnanakaw, kung sakaling gabi, biglang magiging araw yan dahil sa glory ng Diyos. Kaya alam ng lahat yan. Now dito po ang verse 2 sa ating text sa chapter 4 ng Timothy. Tingnan niyo po ang verse 2. Preach the word, be ready in season, out of season. Yung minsan may sakit ka, may Bible study ka, iutos mo sa iba. Parang hindi maganda yun, ano po. So, dito po ay yung pangalawa doon sa verse 2. Sa Tagalog, tingnan na po ang verse 2, may Tagalog yan eh. Yan niyo po ito, ipangaral mo ang salita, ano daw? Magsikap ka sa panahon at di ka panahonan, tutuwid ka. Manaway ka. Sawayin mo, wag yan, Brad. Mali ang ginagawa mo. Okay? Mangaral ka. May buong pagtsatsaga at pagtuturo. So dito natin mapapansin mga kapatid. Okay, sometimes, napakadali. Ito ang problema sa ating mga Pilipino. Napakadali magkuha ng trabaho mo bilang pinapakita mo ang Kristo, pero yung trabaho mo hindi mo magawa. Napakadali mag-quit. Okay? Napakadali mag-serve, pero hindi ka tumatagal. Bakit po? Sapagkat yung pagpapatuloy na ito ay hindi yan galing sa atin, galing yan sa Diyos dapat. Kaya sabi niya rito, maghanda ka. Okay? So dito po ay, maliban na i-praise natin ang Panginoon, okay? Na minsan, pagpagod ka na, and by the way, mga kapatid, di ba, pagdating natin sa tahanan at pagpagod kayo, naharap mo ba yung mga anak mo, lalo't medyo nag-high school na, 11, 12? No, sabihin natin 9, 10. Tapos, pagod ka na. Pagod na ako, anak, tulog na tayo. Ang sabi ni Pablo, I charge thee in front of Jesus Christ. Akin kayong pinapaalalahanan. Miski hindi panahon, pagod ka na. Pero kailangan mong kasama ang mga anak mo na makilala ang Kristong kanilang magiging Panginoon na katulad ng Panginoon mo. Okay? So dito po ay pangalawa, na ang salita ng Diyos kailangan maipangaral. Kaya mga kapatid, ito po ang isang problema ng mga preacher at ng mga pastor. Kahit masama ang tiyan niya, habang nandun pa siya sa pulpito para ipangaral ang salita ng Diyos, hindi siya po pwedeng tumanggal dyan. Yan po sinasabing out of season. Wala sa tamang timing. Masama tiyan mo, pero sige ka lang. Bakit po? Ang nice dito ni Pablo kay Timothy, ipangaral mo ang salita ng Diyos sa panahon at hindi panahon. Ano po? So dito ay, maliban doon, mayroong 36 na pirasong sinabi ni Pablo kay Timothy in reference to the gospel sa sulat na ito. Una po, di na natin uubusin. Tingnan niyo po itong nasa 2 Timothy 1:8. Pakilabas niya sa screen. Ano po ang mapapansin natin ito? Okay. Huwag tayong mahihiya sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. 2 Timothy 1:8. Di ba? Sabi doon, huwag mong ikakahiya ang... Di ba? Noong panahon nung kami mga binata pa, siguro ako mga third year high school, medyo nagtutubo-tubo na yung may napupuso-pusuan. Pagka may mga kadalagahan, nahihiya kami magsulwining. Kasi, dapat babae, doon tayo mali eh. Tingnan niyo po ang verse. Ha? Ano daw? Ano daw? Tapos alam niyo mga dahilan ngayon ng panahon, kasi pastor, dapat kung babae. Sino nagsabi sa'yo? Sarili nating mga haka-haka yon. Alam niyo ang pinaka-problema sa loob ng simbahan, yung mag-asawa si haka-haka sa kasi kuro-kuro. Japanese itong mag-asawang ito, kaya dito dapat sa simbahan. Sino nga ulit ito? Si haka-haka asa kasi? Wala ka makukuhang matino ditong sagot eh. Kasi hindi po pwede pastor eh, lalaki ako, tapos sino nagsabi sa'yo? Look at this. Oh. Di ba? Be not therefore ashamed of the testimony of the gospel. Okay, walang problema. May rason kayo dyan, may rason din ako.
the Bible says. Okay, so, pangalawa, hindi lamang po yan sa, sa 2 Timothy verse 13. O, verse 13 po, the same, baba mo lang, verse 13. Tingnan niyo po yung verse 13, okay? Ano daw sabi ni Pablo kay Timothy? Okay? Maging kang pattern. Dapat sinusundan ka ng kapatid mo. Ito pa ang masama. Yung tatay mismo, tamad magsimba, tapos, anak, magsimba ka. Tama bang pattern yon? Sundan mo ang huwaran ng mga wastong salita na narinig mo sa akin sa pananampalataya at pag-ibig ng Diyos kay Kristo Jesus. Pangatlo, di natin uubusin mga kapatid kasi oras na. Lampas na nga ako yan. Okay? Pangatlo, okay? Ang mga bagay na iyong narinig at naintindihan. Anong text? Chapter 2, verse 2. 2 Timothy 2:2. Dito na po siguro. Mas marami. Ilista po ninyo. Okay? Likasin po. 2 Timothy 2:2. Di ba? Basa. Princess and Buso, basahin mo. Tagalog. At ang mga sa harap ng maraming saksi. Yung mga natutunan natin sa simbahan, maraming saksi kayo. Marami kayong mga witnesses. Ano ang natutunan ninyo, mga kabataan? Look at this. Siya mo rin. Pag sinabi pagkatiwala, ituro mo din sa kanila na mga mapagkakatiwalaan katulad mo. Bakit mo? Darating ang Panginoon, alisin tayo rito. Kayo at ako ang pinagkakatiwalaan ng Panginoon ng mga hiwaga ng katotohanan ng salita ng Diyos. Amen? Hindi yung pagpapatulan natin yung mga maliliit na bagay. Sino ba sila sa buhay mo? Sino ba sila sa Panginoon? Nasa sa inyo po yan eh. Okay? And then panghuli na lang para mas malili tayo. 2 Timothy 2:15. Rightly dividing the word of truth. Ayusin mo ang pagtuturo. Na baka isang araw, ibalik sa'yo, ikaw nga rin pa eh. Ikaw nga rin ma, di ba? So dito po ay, mayroon pa sa verse 24, sabi doon, ito yung pinakahamon ni Pablo kay Timothy. Chapter 2:24 ng 2 Timothy. Verse 24, basahin natin. Yan po dito. Sabay-sabay po. Ang ay hindi dapat aray ko po. Sa kalsada madalas ako. Iinis ako sa mga balag-balag na dyan sa kalsada eh. Kung tamaan mo yan, sisisihin ka eh. Kaya ako minsan, sinisita nila ako eh. Huwag kayong makipag-away sa kalsada. At ngayon po talaga, pag nakipag-away ka sa kalsada, may nag-video sa'yo, tanggal ang lisensya mo, na yun na lang yung paghahanap buhayan mo sa babang panahon. Kawawa ka eh. So dito po, sabi huwag kundi, ano daw? Mahusay. Ay, papaano ko yung bata, yung kinainisan mo? Ikaw na nga yung inaasahan ng Panginoon, mahusay ka magturo, mahusay ka makisama. Tapos pinatulan mo yung bata. Ay, Sus Maria Josep. Sabi ng mga tagalabas, di ba? Grabe naman yun. Ikaw yung nakatatanda, papatulan mo yung walang alam. Yun po ang sinasabi ni, di ba? Kundi maamo ka sa lahat, mahusay magturo, magtiyaga ka. Bakit yung pagtsatsaga mo ngayon na hindi ka maiinit ang ulo, hindi mo siya mapapatulan? Kadalasan mga kapatid, sa simpleng nasita ka lang, anong ginagawa mo? Tapos papatol ka. Ay samantalang mas marunong ka kaysa sa kanya. Di po ba? Mga kapatid, nanawain natin ang sinasabi ni Pablo kay Timothy. Ang ganda ng promising ng Panginoon sa iyo, magiging magandang leader ka. Kaya lang ngayong pangalang, hindi ka na maasahan ng Diyos sa mga maliliit na bagay. How much sure pagkakatiwalaan ka ba niya ng malaking bagay? Sa ganitong bagay pa nga lang, hindi mo maayos ang iyong buhay. Papatol ka sa mga sinasabi ng tao, rather sa sinasabi ng Diyos sa iyo. Well, madaling mag-quit. Sasabihin natin, nangyari din sa akin nung araw yan. Kung ganun, ako na lang lagi yung nakikita. Ayoko na. May Manila naman, doon na lang ako magtatrabaho. Anong nangyari sa ministry? Hanggang ngayon, ako po ay guilty. Kaya gusto kong balikan yung ministry ngayon. Wala na eh. Burang na ako. Kaya kung sakaling mayroon sa inyo po mga kapatid na parang si Timothy, bata pa kayo, may pangako ninyo sa parang pagpapalain kayo, nakinig kayo sa mga bagay na para bang pinagbigyan mo.
O sige, para matapos ng lahat, sige, ako na lang aalis. Sino nagsabi sa'yo mag-quit ka? Amen? Sabi ni Timothy, yung mga natutunan mo, ituro mo rin. At dito, sabi niya, maging maamo ka sa lahat. Mahusay ka dapat eh. Mahusay ka magturo. Matyaga ka. Tsaga ka yung sabi nila, bahala sila yan. Basta hindi sinasabi sa'yo ng Panginoon, sige ka lang pag tama ang ginagawa mo. Tama po ba? Yun po ang sabi ng Biblia eh. Kaya tapusin na po natin sapagkat sabi ko sa inyo mag-overtime na po ako. Okay? Siguro dito na lang tayo sa pangalawa. Ano ang rason ni Pablo kay Timothy? Bakit niya sinasabihan, pinapalalahanan, at sinacharge? Verse 3 and verse 4. Okay? Alam niyo mga kapatid, bago tayo magpunta sa verse 3, tiro tayo magtatapos. Ang pagsisilbi sa kagurangnan, ang pagsisilbi sa Panginoon, napakadali magtigil, napakadali mag-quit. Unang-una, pag na-involve ang puso mo, wala. Pag puso na pinag-usapan, ang puso ng tao ay madaya. Dahil ang dyablo ay tuso, nagagamit ka ng Diyos, titirahin ang puso mo, magiging kang balat sibuyas. Ayoko na. Ako na nga yung gumagawa ng tao, ako na nga yung naasahan, ako pa yung pagpaparainitan ninyo. Sabi ni Paul kay Timothy, darating sa'yo yan. Dahil ang mga miyembro mo doon sa Corinth, sobrang tatalino. Titirahin ka niya na, sabi, bata ka panoy, may sipon ka panoy sa labi. Baliktad eh, no? Sa labi, yung sa ilong. So, at least nagising kayo. Di ba? Naantok, tinutulugan ko ko eh. Di ba? Alam niyo kapatid, sabi ni Pablo kay Timothy, darating yun. Pero wag mong pakikinggan ang sinasabi ng tao sa'yo. I rather obey God rather than man. Kaya nagkakawindang-windang ang ministry. Ang dali mong sipag na sipag ka. Ang ganda. Diba? Tuwang-tuwa ka. Ang dami mong nadadala. Ang dami mong nakikater, natuturuan, nababible study. Tapos nakinig ka lang sa isang salita ng isang tao. Ayoko na. Kayo na lang dyan. Sino ang talo? Di ba? Talo tayo eh. Pinagtatawanan ka lang ng dyablo eh. Yabang-nabang mo, kala mo sino kang matibay. Tapos kunting gamit ko lang ng kapwa mo, Kristyano, taob ka. Amen po ba? Ba't parang okay. Napakadali. Bakit po? Pag nagkaroon ka na ng tire, pagod ka na. Pagod ka na, may trouble pa, dagdagan mo pa ng o sige, total, pinagpapalan ako sa office. O sige, paalam ka na. Kayo na lang po dyan sa ministry ko. Total, maganda na ang hanap buhay ko, dito na ako. Diyan na kayo. Akala mo nanalo ka? Yan po ang sinasabi ni Paul kay Timothy. Pag-isipan mo buti, ang sabi dito ni Paul kay Timothy, some people get distracted by the wealth, yung kayamanan, by this world. After yung success, yung success ng kanyang buhay, na dati ginagawa niya nung sa hindi pa gano'ng nagsasucess sa buhay niya, ginagawa niya lahat para sa Panginoon, baka mamaya iba rin kasi kaisipan niya eh. Lord, gagawin ko to para pagpalain mo ako. Hindi, baliktad po. Ginagawa mo ang ministry mo dahil nagpapasalamat ka, Lord, kahit nasaan akong lugar, kahit dito mo ako dinala, kahit mahirap ang lugar na ito, pero ginagamit mo ako, Lord, gagamitin ko at gagawin ko ang lahat at hindi ako mag-quit. Mga kapatid, sabi ko nga sa inyo, ikakamatay ko ang pag-preach nito dahil natutunan ko ngayon kung bakit pala si Timothy mayroong 1 Timothy, may 2 Timothy. Alam ni Pablo na si Timothy na batang leader, madaling iganyan ng kaaway. At nangyayari yan sa loob ng simbahan. Kapwa niya, pagsabihan lang siya, tampo na yan. Ako na. Kayo na dyan. Kayo na sa ministry ko. Ay samantalang yung tao nagsalita sa kanya, wala nang ministry. Tapos yung maraming ministry, iniwanan niya ang ministry niya dahil sa sinabi ng kapwa niya. Hindi sa sinabi ng Diyos para sa kanya. Mag-isip kayo mga kabataan. Nung panahon na si Pastor Dara, sinabi sa akin sa mga miyembro dito, gusto nyo ba ang ginagawa ko gawin ito? Sabi ko, Pastor, hindi po ako magpapastor eh. Ang sabi niya sa akin, bago siya mamatay, ipag-pray mo lang ang lugar na ito. Nagpipray kami. May sweldo ako, uwi ako Sabado. Magpipreach ako, uwi ako ng Sabado, ng Linggo ng gabi, balik sa opisina.
Pero alam niyo, dumating ang punto na ang dyablo gumagawa ng paraan. Sabi ng dyablo, sabi doon sa may-ari, o sige, pag hindi ka naging asenso sa pagpapastor, balik ka sa opisina. Ha? Ganda, di ba? Pero kapag sumunod ka sa Panginoon, sabi ni Pablo kay Timothy, pag sinunod mo ang sabi ng Biblia, sabi ng Diyos sa iyo, gawin mo ang tama, sundin mo ang sinasabi ng Diyos, pagpapalain ka niya at walang mangyayari ang mga bagay na nakirinig mo. Dito ako magtatapos, mga kapatid. Kung bakit si Pedro ay pinaka-spokesperson, siyang pinaka-leader, siya ang pinaka-pastor sa 12 disciple. Bakit siya lumubog? Bakit lumubog si Pedro? Dahil sa pakikinig niya doon sa mga boses sa labas. Isang araw na nung sila po ay papatawid ng kabilang ibayo, ay nagkaroon ng bagyo. At yung bagyo, halos mamatay ang mga tinapon ng mga gamit. At nung madaling araw, nakita nila may naglalakad sa ibabaw ng tubig. Sabi ni Pedro sa kanyang mga kasama, Brad, may multo! Di ba, naalala niyo? At sabi ng Panginoon, narinig niya at naramdaman ng Panginoon, siya po ay bagong resurrected noon, sabi niya kay Pedro, it is I. Yung word na I speaks of the kapangyarihan ng Diyos. I am He. Sabi niya, I am, the great I am. Yahweh, Jehovah, the powerful God. Naglalakad siya. Nung narinig ni Pedro, ay, ang Panginoon pala yan! Okay, balik sila yung takot nila, naninibayo sila. Ay, ang Panginoon pala. Tapos sabi ni Pedro, sa sobrang katuwaan niya, sabi niya, Panginoon, kung totoo ikaw nga yan, kasi medyo madali agaw dilim at liwanag. Panginoon, kung ikaw talaga yan, pwede ba ako maglakad sa ibabaw ng tubig? Sabi ng Panginoon, ang sagot, sa sino mang anak ng Diyos na may pagtitiwala sa Kanya, pwede mong utusan ang bulkan na yan na tumigil. Pero bakit tuloy-tuloy? May pagdududa tayo eh. Binanggit ko kaninang umaga, kung pananampalataya mo kasing liit ng buto ng mustasa, napakaliit nun eh. Malaki na nga ang bigas, kaya mong utos, kung may pananampalataya kang katulad ng maliit na buto ng mustasa, pwede mong utusan ang bulkan na yun na umalis dyan. Anong purpose mo? Di ba? Hayaan natin ang Panginoon ng Diyos. Now, sabi ng Panginoon, ikaw pa, anak kita, mahal kita, sige, lakad ka. Eto na si Pedro, nandoon siya sa bangka, di ba? Sabi niya, ang lalim kaya nito. Mangingisda po siya, alam niya ang lugar ng malalim. Pero hindi, ang Panginoon ang kausap niya, are you listening? Kung totoong ang Panginoon ang Diyos mo, gaano man kalalim ang problema, gaano man kalawak ang dagat ng problema mo sa ngayon. Sabi ni Pedro, andyan ang Panginoon eh. Alam ko, kaya niya. Tumayo siya. Yes! Nakakalakad ako. Kaya lang habang nakapokus ang mata niya kay Panginoon, may narinig siya. Alam mo yung anong narinig niya? Jacob? Ha? Alon? Alon, pwede. Ingay ng alon. Di ba? Nawala ang focus niya. Nawala ang pananampalataya niya sa Diyos, kundi ibinaling niya ang kanyang mata doon sa narinig. Doon siya bumagsak. Inalayo niya doon sa kapangyarihan ng Diyos. Alam natin ang Diyos kasama natin, tama? Kaya lang wala sa isip natin na kasama natin ang Diyos. Kaya mo pinapatulan ang mga narinig mo, lulubog ka. The shortest prayer ng isang nagdududa sa Diyos, Lord, help me. Tatlong salita at mabuti ang Diyos, mahal tayo ng Diyos, sa anumang pagbagsak mo sa spiritual mong kalagayan ngayon. Sabi ni Pablo kay Timothy, bumagsak ka man, Lord, help me. Andun kagad ang Panginoon. Hinawakan si Pedro. Isang katunayan ng mga kapatid, once na nasa simbahan ka, nandun ka sa loob ng bangka, safe ka, di ba? Tandaan mo, talikuran mo ang Diyos, umalis ka sa simbahan ito, at wala ang focus mo sa Diyos, ano mangyayari sa'yo sa labas? Ano mangyayari sa'yo sa labas ng simbahan? Pag tinalikuran mo ang Diyos, lulubog ka. Tayo po'y magsitayo at tayo magtatapos. Hindi natin ito nakalahati, pero ando na mensahe ng Panginoon. Ano ba pinarating ng Panginoon kay Timothy ni Pablo na isang araw, panahon man o di man panahon, dapat yung natutunan mo,
Manindigan ka, ipangaral mo ang Kristo, darating na siya, babalik na siya. Para sa magnanakaw, di magsasabi kung kailan darating. Handa ka na ba na sumalubong sa iyong Panginoon? Amen. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. Napakabuti niyo po na sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, marami kami narinig ng mga problema, mga alon, mga unos. Pero ang aming mga mata, Panginoon, di namin ilalayo sa iyo sapagkat ikaw lamang may kakayahan na tumulong sa amin sa aming paglubog. Habang po tayo nakayuko, nakapikit ang ating mga mata, wala pong titingin. Ikaw at ang Panginoon. Ang puso mo ba at ang iyong pang focus ay nasa Panginoon pa? O baka naman napupukus ka na sa iyong mga ginagawa sa araw-araw, ang mga binigay sa ating trabaho ng Panginoon, mga gift na natanggap mo, kung ikaw man ay supervisor, ikaw ang engineer, ikaw ang nurse, yan ay panawagan sa iyo ng Diyos para magamit ka sa kapwa. Pero ang the best na inaasahan ng Diyos sa atin, tinawag ka niya para ipakilala siya bilang Panginoon tagapagligtas. Nagagawa pa ba natin? O baka nakapokus ka na sa iyong trabaho? At dahil focus ka sa trabaho, sa mga alon at sa mga ingay na sa paligid, inanalayo mo na ang focus mo sa Diyos, pwede ka nang mahulog sa pagkakamali at sa paglayo sa Diyos. While our head are bowed and our eyes are closed, wala pong titingin, ikaw at ang Panginoon. Sa hapong ito po, nais po ba ninyong balikan ng Panginoon kung saan nyo siya iniwan? Lord, gusto pong maibalik ang dating sarap ng pagsisilbi ko sa iyo. Hindi ko napapansinin ang mga nangyayari sa paligid, nangyayari sa mga trabaho. Napapatulang ko para lang ako manghina, para lang ako madala ng kaaway. Lord, ilayo niyo po ako sa kaisipan na yung mga malilit na bagay na napapansin ko, pero yung pinakamalaking importante ay nakakalimutan ko na ipangaral ka. Unahin ko na ikaw ang aking first sa aking buhay at ang lahat idadagdag. Kung mayroon man po sa hapong ito nagsasabi, Lord, parang napabayaan ko na ang spiritual ko sa iyo, kaya marami na akong napapansin sa aking kapwa. Patawarin niyo po ako, Panginoon. I-revive niyo po ako. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa hapong ito na si Pablo, kahit siya po ipapatayin na at talagang tapos na para na siyang isang alak na inihandog sa altar, pero si Timothy naman ang kanyang tinuturuan na siyang papalit, na wag niyang ilalayo ang kanyang focus sa Panginoon, mag-concentrate sa Diyos. Lahat ng bagay may solusyon, lahat ng problema, ang Diyos ang kailangan upang masolusyonan. Tulungan niyo po ang simbang ito, revive niyo po magmula sa akin, nagkasakalit nitong umatin. Yung aming mga Bible study po, iligtas niyo po ang mga nakikinig. Gamitin niyo po ang aming mga bibig. Yung aming mga planong i-Bible study at dalawin, Lord, madalaw namin. At yung, lalo na po yung pamilya ng Ustaga, kung kailangan pa po namin sila, Panginoon, ay revive. Kayo po ang bigay sa aming mga puso na ang mga kabataang ito ay matapunan namin ng salbabida upang makakilala sa iyo, Panginoon. Akin pong hinahandog sa iyo ang aking mga kapatid ngayong hapon, nandito po sa inyong harapan. I-revive niyo po kami. Ang glory mo makita sa aming buhay upang hindi man kami nagsasalita, sukat ang tao mamamagnet namin, lalapis sa amin upang magtanong kung paano pagsilbihan ka. Dakilang Diyos, salamat po sa lahat ng ito magmula kanina, ngayong hapon, sa mga biyaya, sa mga salita mong napag-aralan. Patubuhin niyo po sa mga puso namin. Hindi kami madaya ng kaaway, hindi kami madaya ng aming mga sarili, na nakakapokus kami sa malilit na bagay at hindi ang mga importante para sa iyo. Lord, tulungan niyo kami sa aming kahinaan. Palakasin mo kami, iligtas mo kung mayroong di pa po nakakilala sa iyo. Kausapin niyo po ang puso nila na makakilala po sa iyo. Pagpalain niyo po kami, ingatan, pagpalain niyo po ang mga hanap buhay ng aming mga kapatid. Doon, Panginoon, sa aming mga kapatid may mga hanap buhay. Maging ng kanilang mga pamilya, kanilang mga anak, makakilala sa iyo. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.